Alright mga kapatid, ito ang mga update ngayon dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. No? Dalawang sundalo ng Amerika ang nasawi sa mga pag-atake ng Iran dito sa Jordan at bilang gante mga tol ay muling naglunsad ang Estados Unidos ng mga panibagong airstrike sa Iran. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary mga tol, na sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na dito sa Middle East, lagi tayo nakikibalita kung ano na ang kaganapan dyan. Dahil syempre alam nyo naman kapag may nangyayaring kaganapan dyan is naaapektuhan tayo, hindi sa mga bombahan naapektuhan tayo mga tol sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa ngayon mga tol, medyo wala pa namang movement, no? Kasi kahapon nakita ko medyo mababa pa yung presyo ng gasolina eh. Pero siguro sa mga susunod na araw, mararamdaman na rin natin yung effect niyan. So eto na nga ang balita mga tol. Naglunsad muli ang Estados Unidos ng mga panibagong airstrike sa Iran, no? Matapos nga daw masawi ang dalawang sundalo nila at may nawawala pa ayon sa balita, no? So samahan ninyo ko mga tol, panoorin natin to mula rito sa PTV Philippines. Naglunsad ang United States ng panibagong airstrikes laban sa Iran matapos umanong mapatay ang dalawang miyembro ng US military sa isang Iranian attack sa Jordan habang isa pa ang nawawala. So isa ang nawawala tapos dalawa ang kumpirmadong nasawi doon nga sa mga pag-atake ng Iran dito sa military base ng Amerika sa Jordan. Central Command, layunin ng mga airstrike. Ligan natin. Isa pa ang nawawala. Central Command, layunin ng mga airstrike na pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga komersyal na barkong dumaraan sa Strait of Hormuz at gantihan ang mga puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na pinaniniwalaang nasa likod ng pag-atake sa mga sundalong Amerikano sa Jordan. Kasi kung naaalala ninyo, nung nagsimula ang kaguluhan dito sa Middle East, 'di ba? Sinasabi ni Trump na wala na daw kakayanan etong Iran dahil napalubog na daw nila lahat ng mga barko ng Iran. Bagamat totoo, oo, sabi nga gano'n ni Professor Renato De Castro, napalubog ng Amerika lahat ng Navy, lahat ng mga warship ng Iran dyan. Pero meron pa rin kakayanan, meron pa rin silang capability na i-prevent o kaya pagbantaan o kaya talagang pigilan ang mga barko na daraan dito sa Strait of Hormuz at nagagawa pa rin nilang kontrolin dahil meron silang mga tinatawag na drone, missile, which is yun ngayong ginagamit nila dito sa nakaraan. Di ba sabi, 3 commercial vessels ang inatake ng Iran na dumaraan dito sa Strait of Hormuz na naging immediate cause mga tol ng muling pagbabalik bakbaka na naman itong dalawang to. Na akala nga natin matatapos na kasi nagpirmahan na sila ng MOU, di ba? Happy na sana ang lahat kaso eto na naman, balik na naman sila. Iniulat naman ng Iranian News Agency na may isinagawang pag-atake ang US malapit sa bayan ng Sirik sa timog ng Iran pero wala umanong naitalang nasawi o malaking pinsala. Lumala pa ang sigalot matapos mapawalang bisa ang isang pansamantalang tigil putukan na nagtagal lamang ng 1 buwan. Samantala, naglunsad din ng Iran ng mga pag-atake sa ilang bansa sa Gulf, kabilang ang Kuwait, Bahrain at Jordan. May mga ulat din na bahagi ng Saudi Arabia dahil sa banta ng missile attacks. So yun nga tol, lipat tayo ng balita. Karugtong nitong balitang pinapanood natin. Ito mula naman to sa UNTV News. Again, hindi ako nagbabalita sa inyo kasi may mga nababasa akong comments saan ko daw nakukuha yung mga balita. Ayan na nga ayan na nga yan yung mga source nanonood lang tayo ng balita. Pwede niyong puntahan yan sa YouTube channel nila. Kanina PTV Philippines, eto naman UNTV News and Rescue. No, dito lang tayo, sabay tayong nanonood, okay? Kung ano yung pinapanood ko,
pinapanood nyo rin, sabay tayong nanonood. Ang ginagawa ko lang is nagbibigay ng reaksyon, commentary, and opinion. So ito, tuloy natin to. Ito nga, 2 sundalong Amerikano ang nasawi sa pag-atake ng Iran sa Jordan at dahil dyan ay naglunsad ng retaliatory attacks ang Amerika. Tuloy natin to. Ang dalawang panig sa all-out war matapos kapwa-talikuran ang pansamantalang Memorandum of Understanding o MOU, lalo pang lumawak ang saklaw ng mga pag-atake ng Iran at Estados Unidos. Kala talaga Patuloy na natin. tina-target ng Iran Kala talaga natin matatapos na eh. ang ilang pasilidad ng mga kaalyado ng Amerika sa Gulf region, kabilang mga base militar sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Sa Kuwait, muling tinamaan ng pag-atake ang isang power at water desalination plant. Uy, naku. Water and power desalination plant. Ulit explain natin yan kasi medyo matagal-tagal na nung naging issue to eh. Alam nyo mga tol, dito kasi sa mga nabanggit na lugar na yan, napakahalaga ng mga water desalination plant kasi ang lugar na yan ay isang malawak na disyerto, walang masyadong ilog, bibihira ka makakita ng ilog dyan. Kung meron man, talagang napaka-rare ng ilog. Ibig sabihin walang tubig tabang na mapagkukunan ng maiinom. Kaya yung ang ginagamit na tubig ng mga tao dyan is yung tubig dagat. Doon sila kumukuha ng tubig na maiinom nila at dumadaan yan dito sa desalination para maging drinking water. Pwedeng pangluto, pwedeng pang-inom at iba pang mga gawain. Nagagamit yan sa ospital, mga tol. Pero kapag yan ang inatake, di ba? Isa sa napaka-importanting bagay, kumbaga necessity yan ng tao. Sabi nga kahit wala kang kain, basta nakakainom ka ng tubig, mabubuhay ka di ba? Pero kapag ito tinatamaan, napakalaking pinsala niyan. Naku po. Kinundina ng pamahalaan ang pag-target sa desalination plant dahil dito kumukuha ng malinis na tubig na inumin ang 70% ng bansa. 70%, 90% mga tol. Diba? Sobra-sobra na yon. 90%. Kumbaga talagang 90% din ang buong bansa, no? Ang maaapektuhan dito, no? Sobrang laki ng sobrang laki ng pinsala sa kanila nun. Tinamaan din umano ng Iran ang Camp Udairi at Ali Al Salem Air Base sa Kuwait. Gayon din ang mga target sa Bahrain na ginagamit ang mga puwersa ng Estados Unidos. Dito makikita mo talaga kung gaano pa rin kalakas yung puwersa ng Iran, no? No, hindi sila nagbibiro doon sa mga sinasabi nilang retaliatory at mas lalo nilang patitindihin ang mga pag-atake nila kasi tignan nyo, desalination plant na ngayon ang tinatarget nila. Hindi masyadong ng US yan kasi hindi naman taga dyan ng Amerika. Ang pinakamagiging apektado dyan is yung mga bansa. Yung mga bansa na nagmamay-ari ng mga facilities na yon kasi ang nakikinabang doon yung mga mamamayan. Eto nga daw yung nagsusupply ng tubig 90%. Imagine mo. Sa Jordan naman, tinamaan ng Iranian missile at drone attack ang isang base militar sa Al-Azraq. Kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na 2 sundalong Amerikano ang nasawi sa nasabing pag-atake habang isa pa ang itinuturing na missing in action at 4 ang malubhang nasugatan. Missing in action. Bilang ganti, naglunsad ang Estados Unidos ng ika-8 magkakasunod na gabing airstrikes laban sa mga pasilidad ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kabilang sa mga tinamaan ang mga coastal surveillance facilities, air defense systems, missile at drone storage sites at ang under construction Darkovin nuclear power plant sa Timog Kanlurang Iran. Kinumpirma ng Iran ang pag-atake sa nuclear site habang sinabi naman ng International Atomic Energy Agency o IAEA na nagsasagawa ito ng verifikasyon. Ayon sa IAEA, nasa maagang yugto pa lamang ng construction ang pasilidad at wala pa itong nuclear material base sa huling inspeksyon kaya walang nakikitang agarang panganib ng radiation. Kasi delikado yun pag may mga nuclear plant ang tinamaan, 'di ba? Para ka na rin nagpasabog. Hindi naman ganun kalaki ang epekto. Pero syempre, pwede kasing mag-leak yung mga nuclear materials doon at magkaroon nga ng radiation na delikado. Lalong-lalo na sa mga tao, di ba? Patuloy rin ang agawan ng control sa Strait of Hormuz
kung saan sinabi ng Iran nitong linggo na 4 na barko ang tinangkang tumawid ng walang pahintulot. Dalawa dito ang umatras matapos ang babala ng IRGC, habang dalawa naman ang umano'y hindi nakinig kaya naging target ng pag-atake. Itinanggi naman ng US ang insidente at iginiit na nananatiling bukas ang mahalagang waterway sa lahat ng commercial ship. Okay, so sabi rito, claim Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that 2 oil tankers have exploded, kumbaga sumabog daw, in the Strait of Hormuz after hitting mines in the international waterway. So ano daw yon? Hindi totoo yon. Sabi ang fact daw, like most IRGC claims, this is false. Yun daw sabi. So walang naulat na sumabog kasi wala rin naman na ipapakitang wala pang video no na nagliliyab na apoy. Wala pa rin sa mga balita eh. Maliban sa Iran. Samantala, naglabas ng panibagong babala si Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei laban sa kalabang bansa. Ayon dito, nakahanda ang Iran para bigyan ang Estados Unidos ng umano'y unforgettable lessons. Now that the American enemy is seeking to escalate the conflict, thereby incurring even heavier costs and further humiliation, it should know that the noble nation of Iran and the resistant front have unforgettable lessons in store for it. Kung hindi ito titigil sa mga pag-atake sa kanilang bansa. Patuloy na tinatarget ng Estados Unidos ang mahahalagang pasilidad ng Iran, kabilang ang ilang military at energy facilities, gayon din ang mahahalagang Mga tulay tulay ng bansa. Nagbabala naman ng Iran sa kalapit na bansa sa Gulf, partikular sa Oman at Saudi Arabia, na magsasagawa sila ng panibagong pag-atake sa United Arab Emirates. Nako, sa United Arab Emirates. Alam niyo mga kapatid, hindi man gusto ng mga bansang nadadamay tulad ng Oman, Bahrain, Kuwait, di ba? May mga OFW tayong nanonood at nababasa ko yung inyong mga comments. Sabi nyo nga, dito na naman, sunod-sunod na naman ang mga pagsabog. Ingat na lang po tayo at sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Alam kong hindi rin naman gusto yan ng gobyerno dyan, pero wala eh. Nangyayari na yung mga nangyayari dahil nga may mga base militar ng Amerika dyan, sila talaga yung nagiging target nitong Iran. Kasi nga tulad ng nalalaman naman nating lahat, napakalayo ng Amerika at hindi abot doon yung mga ballistic missile ng Iran. Kaya ang mapagbubuhusan ng gante ng Iran is yung mga military base ng Amerika na nandiyan dyan sa mga bansang yan. Diba? Doon talaga mapupunta ang bawi nila. Ayon sa Iranian media, posibleng maging target ng pag-atake ang Dubai International Airport, Naku po. Abu Dhabi International Airport, Fujairah Port at Jebel Ali Port. Ito ay bilang ganti sa mga pag-atake na natanggap ng Tehran mula sa mga base militar ng Estados Unidos sa UAE. Kaso pag ginawa ng Iran yon, hindi na basta-basta Amerika lang ang tinatarget nila kasi hindi na mga base ng Amerika yun eh. Mga facilities na mismo yun ng mga bansang tulad na nabanggit, Dubai International Airport, hindi naman Amerika ang may-ari nun. So sa United Arab Emirates na yun. Pag yun ang inatake nila, madadagdagan sila ng mga magiging kalaban nila. Nakatanggap din ng ulat ang Israel na may inihahandang matinding muling pag-atake ang Iran sa Jordan, dahilan para maglabas ang US Embassy sa Jordan ng evacuation order sa mga airport at seaport ng bansa. O, sa mga OFW ulit ayan sumunod lang kayo sa mga anunsyo at mga abiso ng gobyerno dyan. Embassy sa Jordan ng evacuation order sa mga airport at seaport ng bansa. Gayunman, itinanggi ng pamahalaan ng Jordan ang ulat at iginiit na nananatiling ligtas ang bansa at wala silang natatanggap na anumang banta sa mga nakalipas na oras. Kaso ang mahirap dyan kasi ayaw nila talagang masyadong lumabas yung mga balitang ganyan ayaw nilang mag-leak. Pinagbabawal nga 'di ba yung mga pagkuha ng mga video, photos kasi talagang aarestuhin ka dyan. No, talagang kinokontrol nila yung yung magiging balita. Kaya kahit sinasabi nilang the authorities have not issued any evacuation orders at Aqaba Airport or the port. Kaso bigla-bigla na lang, magugulat ka na lang may babagsak. James Bond. Anyway mga kapatid, ano ang inyong masasabi sa lalong lumalalang tensyon ngayon dito sa gitnang silangan? Ay naku po, kailan kaya matatapos yan Sana naman talaga magkaroon na ng ganap na kapayapaan dyan.
Alright, pwede ka magbigay ng iyong sariling komentaryo, sariling opinion o komento sa mga nagaganap ngayon dyan. Comment ka na lamang sa ibaba. Again, sa mga OFW, ingat po kayo palagi at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ano man ang anunsyo ng gobyerno dyan, sumunod na lamang po kayo. Alright, hanggang sa muli. Peace out.